So guys, ito yung day 2 namin. Dito kami sa Stone Kingdom. At pumunta kami dito ng napakaaga para walang masyadong tao. Alam nyo na. Ito nga pala yung sa baba na parking area nila. May nakapost dito kung ano yung mga bawal sa pagpasok at kung magkano yung entrance. Sa entrance nga pala, pag sa matanda ay nasa 100 at sa mga bata naman ay 80 pesos. So sa pagpasok pa lang, kailangan hindi ka takot sa heights at hindi ka high blood syempre, dahil matataas yung expect mong pupuntahan. So kung malulula ka, medyo di ka pwede dito. So eto na guys, papasok na tayo. Mapapansin nyo may dalawang estatwa na malalaki na nakapintura ng gold. Parang nasa movie ka lang, o mga movies like sa Egyptian, mga Pharaoh. At dito nagsimula kami mag picture para sa souvenir. Ayan, pagpasok namin makikita mo ulit yung mag-asawang estatwa. Dito guys, bubungad sa'yo yung magandang kingdom. Tingnan nyo guys, ma-amaze ka sa sobrang ganda, na parang sa TV mo lang makikita, pero dito totoo yung makikita mo. At meron pa dito guys, mapapansin nyo yung bridge, yung golden bridge na sinasabi. Ayan o, pagpupunta ka sa kabila. So ang ganda, 'di ba? Fully cemented yung isa. Tapos yung isa naman ay puro mga stone. So ito nga pala yung mga sinaunang sinasamba. Ayan guys, oh. Tingnan mo naman yung pagkagawa. Oh. So nagsimula din kami na mag picture para sa souvenir. Na katunayan ay pumunta kami dito ba, at naglakad-lakad muna din kami sa mga hallway dito. Maliliit na daanan, makikipot, pero okay siya na daanan, safety naman, at may mga bakal-bakal na ikinabit dito at nasa paligid lang siya. Ayan oh, ang ganda, di ba? Ma-appreciate mo talaga yung pagkagawa niya. Yung man-made kingdom. Yung iba may parang maliliit na kuweba at may mga bintana na pwede kang dumungaw doon. Mapapansin mo parang nasa movies ka na titingin sa malayo kung sino mga papasok. Ito. May mga pans pang nilagay at may mga isda. So, nagpatuloy pa kami sa pag-akyat para marating namin yung tuktok nito. At pag na-reach mo na yung tuktok, ayan o, yung makikita mo yung beauty, makikita mo yung kabilang kastilyo na isang kingdom din. Ayan o, sobrang taas guys. Mapapansin nyo guys, ito yung mga limestone na bato-bato at pinagpatong-patong siya. Pero may mga bakal naman nilagay siguro dito para maging matibay siya. So no need to worry. Eto guys, papunta kami sa kabilang kingdom naman. So nagsisimula na rin dumami yung mga tao dito. Ayan guys, so makikita nyo. Medyo konti pa lang naman, pero mamaya panigurado ay dadami ito. Medyo napaaga lang kami kasi ayaw namin na maraming tao.
Siyempre, hindi mo na masolo yung ibang view, ibang location, mahirapan ka na sa pagpicture. Pero sa ngayon, masosolo pa namin lahat. Ayan o, wala pa masyadong tao. Ayan, ang ganda, 'di ba? Ang layo ng kabilang kingdom. Pero tanaw na tanaw mo. Ayun guys, nagpicture-picture kami dito para sa souvenir namin dito. Parang feeling mo nasa balkonahe ka lang din. Makikita mo lahat. Ayan o. Medyo meron pa siyang paakyat guys. Sa tuktok. Yun yung parang main deck na tanaw mo lahat. Pati yung mga neighbors. Mga bundok sa paligid din. Ayan o. So ganda guys, medyo nakakalula nga lang dahil nasa tuktok na kami. Sobrang taas at nakaka-amaze. Ayan guys, oh, magka-level na yung taas ng kabila. Parang tumitingin sa baba, di ba? Ayun oh. Ayun, napaka-presko dito at lakas ng hangin nung pumunta kami dito. Kaya malamig siya. Tanaw na tanaw yung view. Pati yung sa kabilang kingdom. Ayan oh. Dito kami nag-picture-picture. So, nag-enjoy talaga. Ayan. Ayun yung mga ibang visitor. Tanaw na tanaw mo sa baba. So pagkatapos namin sa Stone Kingdom ay dumiretso kami dito sa Burnham Park para mag-arkila ng mga swan boat o mga boat na jumbo, good for 6 person. So ayan, nag-entrance na nga kami at nagsuot ng mga vest. Nagbayad lang kami ng 350 pesos, good for 6. Nakaka-relax guys pag nandito ka sa lake kasama mo yung pamilya mo. Ayan oh, nakakawala ng stress at sulit yung vacation namin, 2 days. Hindi lang kami yung nag-enjoy, pati yung mga bata nag-explore sila dito at nakapag-relax. So ayun, nag-boating yung dalawa, sila yung sumasagwan at kami yung parang passenger. Pabaligtad nga pala yung pag-ano namin dito sa bangka. Imbes na forward ay ginamit namin yung patalikod dahil pinaupo kami pabaligtad ng nag-a-assist, kaya medyo mabagal yung andar namin. Pero okay lang, mas mabagal maganda kasi ma-appreciate namin yung hangin dito na sobrang lamig. Yung isang passenger, eto na hihilo na siya. At yung isa medyo kalmado lang. So okay, nag-enjoy kami. Ayan o, nakumpleto yung pag-explore namin at adventure dito sa Baguio.
So, after namin mag-enjoy at nagbakasyon dito sa Baguio, eto, nag-prepare na kaming pauwi. Bit-bit yung mga binili namin pasalubong. Kanya-kanya kami mga bit-bit, guys. So, lahat nag-enjoy. So, kanya-kanya. Ayan, oh. Naglakad kami dito sa Session Road papunta ng Katedral. At syempre, kailangan din tayo magpasalamat, guys, dahil binigyan tayo ng opportunity na makapag bakasyon dito sa Baguio at sa mga biyayang ibinigay niya. Dito nga pala kami papunta sa Katedral sa Baguio. So lakad kami dito sa gilid sa Session Road. Makikita nyo yung ganda. Maraming nagtitinda dito, guys. Pwede rin kayong kumain. At eto nga, guys, bali umakyat na kami dito. Napaka steep niya pero may hagdan naman. Ayan, guys, oh, sa entrance pa lang medyo nakakalula rin. Parang umakyat ka din sa Stone Kingdom, pero at least hagdan siya. So pag sanay kang umakyat, medyo hindi ka hihingalin. Pero sa amin, hiningal din kami dahil hindi kami sanay. Parang meron din siyang view deck, ko. Tanaw na tanaw yung kabilang bundok, mga residential. So after namin magpasalamat, so ayun, dumiretso na kami sa terminal. Thank you, guys!